Eto kasi ang dahilan kung bakit nagiging low sugar yung kanin na niluluto mo sa gantong klaseng rice cooker. Tingnan nyo ah. Mas healthy talaga pag low sugar rice cooker ang gagamitin mo sa pagsasaing. Lalo na sa mga taong ingat na ingat sa sugar level nila. Yung tipong ang lakas mong kumain ng kanin pero ayaw mo magka-diabetes. Malaking tulong yung mga low sugar rice cooker na nilabas sa market ngayon. Six function na nga pala ang low sugar rice cooker na to. So pwede na siya sa kanin, pwede kang maglugaw dito. Ito yung low sugar rice. Pwede ka rin magluto ng soup, dessert, kahit pa nga cake, pwede na rin. So pipili lang kayo ng function dyan. For example, for ordinary rice. Yan, paglugaw. Ito, itatapat lang natin sa low sugar rice. At makikita nyo, within 20 minutes, maluluto na yung ating kanin. Kaya tipid din siya sa kuryente. Pwede nga rin pala kayo mag-hotpot dito during barkada meeting o kaya pag may bisita. Ang sarap gumawa ng hotpot. Ang ganda rin pala niyan tingnan sa inyong mga kusina. Tingnan nyo, oh. Tapos kasama na rin itong kanyang ladle, saka yung rice cooker niya. At kung hot pot naman ang gagawin nyo, eto naman yung pwede nyong gamiting takip. Diba? Very presentable talaga. So ngayon magsasaing tayo ng ating low sugar rice. Eto yung takip na gagamitin natin. Tapos ilalak lang natin siyang ganyan. Eto kasi ang dahilan kung bakit nagiging low sugar yung kanin na niluluto mo sa gantong klaseng rice cooker. Tingnan nyo ah. So, ngayong inin na siya after 20 minutes, makikita niya sa ilalim, ayan o. So, habang niluluto, nakaseparate talaga yung tubig niya. At dyan naiiwan lahat ng starch niya. Yan yung dumadagdag sa sugar talaga ng kanin, yung kanyang starch. Tapos, ang maganda pa sa rice cooker na to, unlike sa ibang rice cooker na sobrang taas ng mga wattage nila, ito 700 watts lang. At dahil nga in 20 minutes, meron ka ng kanin, mas tipid din siya sa kuryente. Kaya kung mahilig ka rin kumain ng kanin pero ayaw mong tumaas ang sugar level mo, mag low sugar rice cooker ka na rin sa bahay.